it's good to be home. Amen? Eh di masabihin mo, welcome home. Amen. Kanina habang tayo sumasamba, ay sabi ko, Lord, salamat po sa laging privilege na makasamba ka sa iyong tahanan. Amen? I always remember na JTG Mother Church, or you call it JTG Parañaque, is always be our home church. Kaya kung babalik kami ni Pastor Malo sa Philippines, dito po iyon. Amen? Praise God. So, magbabasa muna tayo ng verse bago tayo magpe-pray. Galatians chapter 6, 7 and 8. Ready ka na bang makinig ng Word of God? Tanong mo sa katabi mo, ready ka na ba? Wait. Before Galatians, I want you to read the 1 Peter chapter 1, verse 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. Hallelujah. Praise God. Sabi po rito, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. I want us to pray before I explain this. Father God, we thank you. We thank you that we are being born by you. We have been born in our spirit. Father God, thank you for adopting us in your family, in your spiritual family. Lord, cleanse our hearts. Purify our hearts. Because, Lord, we cannot see you if our heart is unclean. Father, thank you for this morning that we are in your house. Thank you that we're gonna eat your word and be satisfied by your word. Holy Spirit, ikaw lang po ang magsalita sa amin. At yaan mo, O Diyos, na kami makinabang sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amen, amen, and amen. Praise God, let us all be seated. I want to add this verse before I go to my preaching so that you will always remember what kind of character you should have every time you hear the Word of God. Tuwing papakinggan mo ang salita ng Diyos, ano bang dapat attitude ko? Sabi dito, do you know that you have been born by the Word of God? Dati, we are born by our flesh. Ayan, hawakan mo yung katabi mo. May flesh yan. Pinanganak yan ng may laman. May kasamang buto, may kasamang dugo. Amen? But now, you are not just been born by the flesh. Para maintindihan natin yung sinasabing born in the Spirit and the water first, because you have heard the Word of God. Sabi dyan, we are being born by the seed that is imperishable. Why? Through the living Word of God. Kaya nga, ang ating pagkain ngayon ay salita ng Diyos, because we have been born by His Word. Because we have heard the Word of God, we have received the gospel, received our salvation because of the Word of God. Kaya nga, kung kailang Word of God, huwag kang maiihi, huwag kang matutulog, huwag kang makikipagdaldal-dalan, at higit sa lahat, huwag kang kukontra. Amen ba? Kasi pwede kasing, hindi ako yan. Tama? Yung nasa likod ko yan. Tama? Or yung nasa unahan ko yan. Paano ka pa makikinabang? Paano ka lalakas? Amen? So you eat now. Alright. Let us eat now. O, tanong mo sa katabi mo, handa na ba yung refrigerator mo dyan? Ha? Yung spiritual tummy. To eat. Amen? And be satisfied by the word. Hallelujah. Praise God. Parang, pag tumahimik ako, parang wala akong naririnig, walang humihinga. Ha? Huminga ka! Mahirap na pang service. Bigla ka dyang Okay. Hallelujah. I wanna feel at home in this church. Kasi lagi naman tayong home dito. Kaya habang nakikinig ka, sabi mo, galaw-galaw.
Sige, sabi mo nga, gumalaw-galaw ka. Gumalaw-galaw ka, baka yan, galaw. Yan, alright. Galatians chapter 6. I'm gonna teach you today about sowing and reaping. Okay, wag mag-alala. Hindi pera to. Kasi pag narinig niyo ang sowing, kinakabahan na kayo. Tanim na naman. Alright. These are 4 truths. 4 truths that you have to know. Alright? You know, the Bible says, once you know the truth shall set you free. But do you know, the truth cannot set you free? Pinana na Esther. The truth itself cannot set you free. The truth itself can't do anything to you. Though the truth remains truth. Though the truth is powerful. Kasi nakakalimutan natin yung word na, once you know the truth. Kahit anong totoo, kahit anong tama, walang magagawa sa'yo unless you know the truth. Amen? Regardless kung yun ang totoo, regardless kung yun ang tama, unless you know the truth. The truth cannot do anything. Only knowing the truth will set you free. Amen? So now, let us hear the truth about sowing and reaping. Galatians. Okay, do not be deceived. Alam niyo yung problema sa deceive na yan, huwag kang matadaya. Ang problema sa pandaraya ay nadadaya ka talaga. Alam mo yon, hindi mo alam na daya ka na. Totoo. Ang problema sa deceiving, hindi mo alam na deceive ka. Alam niyo ba maraming taong ganito? Hello po kayo dyan. Ayan. Baka kami katabi mo, baka mawala. Okay. But I have a good news for you. 4 days lang kami ni Pastor dito eh. Kailangan good news, Pasko na eh. Alright. Do not be deceived. God is not mocked. Hindi, ito matindi sa Diyos. Kung tayo nadadaya, ang Diyos hindi. Kaya nga tanong mo sa katabi mo, ba't ka mag-aalala? Ba't ka matatakot? Ba't mo kailangang mga asawa mo, pamilya mo, kamag-anak mo, boss mo, hindi mo kailangan ganito. No! God cannot be deceived. For whatever one sows, that he will reap. Ito po, sabi mo, singular. Whatever one sow, ikaw yun at ako. Hindi mag-asawa, hindi magkapatid, hindi magmagulang, hindi isang church. It's always you and God. Always remember this. Wherever you go. Ganda ng kanta natin kanina, di ba? Wherever I am, I will sing to you yung praise. Di ba? In the mountains high, in the valleys low. Anong ibig ko sabihin? You and God pa rin ang dealing. Sabi mo, yun ang dealing. Hindi yung ayaw kasi magsimba ng asawa ko, pastor, kaya yun na lang. Pasensya na po, pastor, alam mo naman yung anak ko. Alam nyo kami mga sigi-sigi at kami mga teka-teka, di ba? Siguro naman, naintindihan na kami ni Lord. No, sabi mo sa katabi mo, it's always you and God. When God talks, it's always singular. And that's why it's good. Ang saya. Hindi ka pwedeng madamay sa katabi mo. Hindi ka madadamay kay sister. Woo! Makatarungan ng Diyos. Mabait siya. Amen. He always deal individually. Kaya mula unahan hanggang dulo, congratulations. Nakatingin ang Diyos sa'yo. Amen? Baka kala natin kung sino yung mas malapit, mas nakatingin ang Diyos doon, kesa nasa likod. You know, God is so big. Mali nga yung word na big eh.
He is ever increasing, God. Amen? So, once, whatever you sow, nagpipreach na po ako, hindi ako nag-i-introduce. Ito na po yun, ha? Baka inaantay niyo pa akong pumunta sa climax. Ito na, climax na agad ako. Mamaya, challenge na to. Kaya makinig ka. Ano kaya ang preaching? Kasi nagsimula na ako kanina pa. Okay? One sow, that is an opportunity. That is for you. That's a good news. Because God cannot be deceived. Kahit mag-pray ka, na Lord, sana, huwag siyang magkapasko ngayon. Visit ako sa kanya. No. Hello? Kung ano yung tinanim mo, ikaw, kahit mag-asawa, kahit magpamilya, kahit isang grupo, God is so good to deal with you. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Whatever you sow, sabihin mo nga, whatever. Eto na tayo. Whatever. 4 na truth that you have to remember and to accept. 4 truths about sowing. Number 1, you have to sow the seed. Number 1, kahit anong mabuting butil meron ka, hanggat di mo yan tinatanim, mananatili siyang buto. Kahit anong buti ng intention mo, kahit anong buti ng plano mo, kahit anong buti ng pangarap mo, gusto mong gawin sa kapwa mo, sa katabi mo, o kung sino mang kagalit mo. Ngayong Pasko, hanggat yan ay isang butil at hindi mo tatanim, mananatili siyang buto. Amen. So, ibig sabihin, pag nanatili siyang buto, it will never be fruitful. Amen. Kasi any seed that is not planted, it still remains seed. Number 1 yan. Number 2, everyone, truth to. Sa ayaw mo sa gusto, ha? This is a law of sowing and reaping. Number 2, everyone is a sower and a reaper. Okay, everyone. That's good news. Lahat tayo ay nagtatanim at nag-aani. No exemption. Every day, sabi mo, every day, we are sowing. Woo! I think it's a good news pa rin. Every day, you gonna sow. At kung ano man ang karanasan mo ngayon, it's because every day, you reap. Amen? Lahat, no exemption, ay tagapagtanim at tagapag-ani. Hindi mo pwede sabihin, basta ako, tagapagtanim lang, wala ako na ani kahit ano. No. No. It's not true. Hindi totoo yan. Lahat tayo nagtatanim. Lahat din tayo nag-aani. Kaya sabi nga ni Bishop Ramos, kung ano ka ngayon, dahil sa'yo yan. Kung miserable ka ngayon, dahil sa'yo yan. Kung malungkot ka ngayon, dahil din sa'yo yan. Kung masaya ka ngayon, dahil sa'yo pa rin yan. Amen? Kung puspos ka ngayon, dahil sa'yo yan. At kung struggle ka ngayon, dahil din sa'yo yan. Okay, pagandahin natin para masaya. Kung pinagpala ka ngayon, yan mga gusto natin marinig, di ba? Dahil sa'yo yan. Amen? Because every day, you were going to sow. And every day, you will going to reap. Number 3, you will reap. It is a law and a promise, regardless, ito na, of what you have sown. Regardless. Ano ba sa Tagalog ng regardless? Kahit pa, you will going to reap. Period. Aani ka. Regardless kung ano ang iyong tinanim. Ay, grabe to. Grabe to. Maraming umaasa
na umani ng isang bagay na hindi niya tinanim. Gusto ko ng joy. Ano ba tinanim mo? Hatred. Kaya ano ang ani mo? Lungkot. Kaya ka malungkot. Siya sa atin mo yung puso. Sabi ni David, search me, O God, and know my hearts today. Diba? Create in me a clean heart. Nagkasala sa Diyos, no? Restore the joy. Psalms, di ba yan? Ano nawawala? Pag ang puso mo, ang tinanim mo ay hindi maganda, unang-una ay joy. Number 3, nandyan ba kayo? Ulitin natin. You will certainly reap. Walang mag-aani niyan. Iba aani para sa'yo. No. It's not the truth. You will certainly reap whatever you sow. Amen? Parang ito, nabasa ko uli sinulat ko to dati, pakinggan nyo lang. Many are having this concept that they are thinking that they were gonna reap good enough when they have just done just enough thing. Alam mo yon? Okay, basahin ko yung buong ko. Kasi maganda to. There is a real danger in minimal efforts. It is dangerous to think that we can receive much while we are doing little. It is very dangerous concept when we do just enough and thinking it is good enough. Excellent doesn't grow from casual interest. Ano ibig sabihin? Gusto mong umani ng malaki, tinanim mo maliit. Gusto mong maging masaya, pero konti lang tinatanim mong saya pag nanonood ka lang ng TikTok. Dares ang isip mo, puro masama na. Hello! Gusto mo ng peace of mind. Pero nasa isip mo, puro kaguluhan. Hello? Amen? So number 3, period dyan, certainly you will reap. Number 4 lang naman to. Ignorance of what you sow. Ignorance of what you sow or what you are sowing doesn't keep you from reaping. Ignorance of what you are sowing doesn't keep you from reaping. Kaya alam mo, kaya sinasadya mo na nakapagtanim ka, certainly, aanihin mo yan. Hindi mo sinasadya. Ani pa rin. Hindi mo sinasadya, nakapagtanim ka, nakapagsalita ka, ng pangit, aanihin mo yan. Doon tayo sa mabuti kasi Pasko. Hindi mo sinasadya. Isang malungkot na akap mo, aanihin mo yan. Hindi mo sinasadya, nakapagbigay ka, nanlibre ka, hindi mo alam, gusto niya pala yung Jollibee o McDonald's. Hindi mo sinasadya. Pero certainly, aanihin mo yan. Hello? Sabi kasi, hindi naman lahat kasi ng bagay na ginagawa natin, sinasadya natin. Pero dito, mas gusto ko yung warningan. Kasi usually na mabuting gawa, sinasadya eh. Pero yung hindi mabuting gawa, madalas, hindi mo sinasadya. Tama ba? Oo, totoo yun. Mas marami tayong ginagawang mali na hindi natin sinasadya kaysa ginagawang tama. Kaya, ignorance, kaya alam mo, kaya hindi mo alam, basta yan natanim mo, aanihin mo yan. Amen? Praise God. Palapakin natin ang Panginoon. So, ano nga ba yung itatanim ko, Pastora? What are the seeds? Kasi sabi doon, di ba? You will reap what you sow.
ignorance, walang pakialam, you will certainly reap. Every day, you will reap. Every day, you will sow. What are those seed? Sabi ng Romans chapter 8, verse 5 to 6. Romans 8, 5 to 6. Okay. Ayan na pala. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. So ano nga ba ang mga buto? At saan ko yan tinatanim? Two seeds. The flesh and the spirit. Makalaman at spiritual. Yeah, madalas natin marinig yung spiritual. Amen? Mamaya malalaman natin yan. Yung laman at espiritu. Amen? Pero sabi nito, saan ko siya tinatanim? Bakit ko aanihin? Sa iyong isip at puso. Mind, heart. Ito sa Bible, laging one lang to almost. Always. It's the heart and the mind are almost the same. Amen? Ito po, hawakan mo yung dibdib mo. Hawakan mo yung utak mo. Diyan ka nagtatanim. Amen. Lahat ng ina-action mo, ginagawa mo, dahil produkto yan ng tinanim mo sa iyong isip. Amen. Huwag natin iisipin nating biktima tayo. Malaya na tayo, pinalaya na tayo ni Jesus. We are not anymore victims. We are victors. Amen? At hindi yan kiniklaim pag meron kang bayarin, hindi lang doon yan. Pag may sakit karamdaman ka, no? Kiniklaim yan every day of your lives that I'm not gonna be a victim. I'm gonna be a victor. How? What you sow in your mind. What you sow in your heart. Kung ano yung tinatanim mo sa iyong isip, sa iyong puso, definitely, maniwala ka, aanihin mo yan. Di ba sinabi ko kanina? Amen? Ano ang buto natin? Nakikinig ba? May isang lapad na makasagot? Wala nakasagot, sorry. Anong buto natin? Laman at espiritu. Sabihin natin, laman at espiritu. Dalawang buto lang yan, ha? Laman at espiritu. Huwag nyo nang isama ang pera. Kasi yan ay pwede mong gamitin sa laman. Yan ay, ano lang tawag dyan eh. It's a object. Medium lang yan. Ganun din yan. Gagamitin mo ba yan sa laman? O gagamitin mo ba yan sa espiritu? So, dalawa lang talaga ang seed. The seed is in the flesh and in your spirit. Amen ba? Flesh things and spiritual things. And then, saan natin tinatanim? Sa kapwa. Narinig ko, sa kapwa. Ano ba yan? Ha? Sa heart. Sa heart and mind. Kaya nga, awakan uli natin to. Ito. Above all else, sabi ng Proverbs. Tama ba? Guard your heart. Dahil lahat ng issue ng life, galing dyan. Ba't umaarte ka ng ganito? Galing dyan. Ba't ka masaya? Galing dyan. Ba't ka ganun? Galing dyan. Sa ayaw mo sa gusto kasi yan ang tinanim mo, yan ang ilalabas mo. Okay na sa tao, sabi ni Bishop Ramos, maloloko mong lahat ng tao, pero hindi ang Diyos. Amen? That's true. Pwede ka magkunyari sa tao. Pwede mong i-manipulate ang tao, pero hindi ang Diyos. So ano ibig sabihin? Lahat ng nararamdaman mo ngayon, kasi yan ang tinanim mo sa puso mo. Lahat ng ina-action mo ngayon, dahil yan sa tinanim mo
sa puso mo. Ngayon, hindi unfair ang Diyos. Wala nang victim. Sabi niya, God can never be mocked. God can never be deceived. It's a good news, right? Sama-sama mo, good news ba yun? Good news yun. Kasi lahat tayo, ibig sabihin, contestant. Hindi ka pwedeng sama lang. Ay, dito ka, sa akin ka. No. Yes, I am, Ako mismo. Diba? Kasali. Ako mismo pwedeng magtanim. Ako mismo pwedeng mag-ani. Woo! Magto 2024 na po. Itong puso, itong paglalagyan mo, ito. Taktakin mo na po yan. Basagin mo na po yung alkansya mo kung mali yan. Tama ba? And then face 2024 with a new heart. Clean. Alam niyo ba, you can never feel something, hindi ka na makapaglalagay sa isang sisidlang puno. Totoo ba? Pag puno na ang sisidlan, hindi mo na malalagyan. Kahit pa, si Bishop Ramos ay magkatawang tao dito, o si Mami, at maglagay ng bagong salita, kung yung puso mo ay puno, hindi yan malalagyan. So I tell you, always clean your heart. Make yourself an empty vessel. Pero ganun man, ito pa, susulat nyo to. Umuwi nyo na to. Ang maruming vessel, walang matinong maglalagay ng maayos na bagay. Kung itong bottle ay marumi, walang matinong Diyos, pastor, salita ng Diyos ang maglalagay dito sa isang maruming sisidlan. Amen? No! Remember Elisha? Sabi ng babae, Prophet Elisha, alam mo naman, naglingkod yung asawa ko, pero nga may utang kami. Tama? Kukunin na yung 2 anak ko. You know, our generation, kawawa yan. Pag hindi natin yan ni-redeem, kukunin ng demonyo yan. Ano sabi ni Elijah? Anong meron ka? Anong meron sa'yo? Tanong mo sa kadama, anong meron ka? Para gumawa ng himalaan Diyos sa'yo. Anong meron ka para i-save mo ang second generation? Yung anak ng JTG. What do you have? Sabi niya, I have a little small oil and a bottle. Tama? O sige, manghiram ka lahat ng botilya. Manghiram ka. Kunin mo. At lagyan mo ng oil. Tama ba? Ikaw dapat ay maging vessel of miracle. But, we cannot pour anything new, anything great, anything fresh, anything clean when you are unclean. Amen? Purify your heart. Linisin mo ang puso mo sapagkat hindi magpo-pour out ang Diyos dyan ng malinis na bagay sa maruming puso. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen. So sabi rito, ito na. Hinihintay niyo yung climax, ito na yon. What are the flesh? May verse pa tayo dyan? Galatians chapter 5. Ano po ba yung laman? Ano po ba yung espiritu? Kasi kanina maraming bago. Tama ba? At ngayon, individually, saan ka dito? Ha? Tanggalin na dito. Sabi ko nga, hindi malalagyan ng bago. Amen? Hindi makapagtatanim para umani ng maganda kung yan ay puno. Handa na ba tayo magtanggal? Tanong mo sa katabi, handa ka na ba magtanggal na mga buto dyan na marumi? Butong mali, butong makalaman. Okay. Tingnan nyo to. Itong verse na to, ngayon ko lang napansin tong hindi maikakaila. Dapat hindi ka nalilito. Alam
niyo ba sa Diyos walang kalituhan? Hindi ko alam kung ano ba to. Sa Diyos ba to? Sa demonyo ba to? Sa laman ba to? Sabi diyan, hindi maikakaila. Any spiritual people can know this. Kasi hindi ito na itatago. Hindi ka dapat nalilito. Hindi ka dapat nako-confuse. Sa Diyos ba to? Ako lang ba to? Alam mo! Alam mo! Ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Okay. Tingnan mo kung may laman yan, kasi aanihin mo yan. Tingnan mo. Oh, 'di ba? Kalaswaan, pananamit, seductive looking, ha? Kahalayan, pagtitingin sa mga magaganda o pogi na hindi na pwede sa'yo. Amen? At kung ano pang kalaswaan, lahat na yan. Tanggalin yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lang ribulto, matagal na pinipres ng JTG yan. Sino mang iyong dinodiyos. Sino mang ina-idol mo. Sino mang ipinapalit mo kaysa kay Lord. Tao, trabaho, pera, anything that you obey regardless kung sinasabihan ka ng Diyos, you make Him your God. Amen? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, taas ng kamay dyan, wala naman. Patangos lang talaga ilong niya. Alam niyo, pangkukulam, kasama na dyan yung manipulation. Alam niyo bang modern witchcraft is this, that I will manipulate your heart. Bubulahin kita, tuturuan kita. Alam mo yung mga witch, di ba? Tuturuan kita ng kung ano-ano, tas kukunin ko yung puso mo. Pero sabi dito, mga kapatid, good news! We are born by the Word of God. That's why you read the Word of God. That's why you eat the Word of God. So that you cannot be, witchcraft. Mali ito Kahit pa-mentor ko nagsasalita. Di ba? Kahit life group kong na teacher na nagsasalita or J group kong nagsasalita. Kapag ito ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, I rebuke you. Sabi ng Bible, even angels, when they teach not according to the Word of God, rebuke them. No, I cannot accept that teaching. Amen? Because it's witchcraft. Tama ba? Kahit school, kahit government. Pasensya na po, kahit magulang pagmali. But hindi sinabing, do not honor. Pero do not make them your Lord. Amen? Do not let them manipulate you. Amen ba? Amen. Ano pa dyan? Sabi, pagkapuot sa isa't isa, ayan na. Pumasok na yan. Pag-aaway-away at pagseselos, pagkakagalit, ayan, nandyan muna tayo. Ito ang mga espiritong obvious. Huwag mong sabihin, matatago mo to. Sapagkat ang laman ay hindi makakaila. Anything that cause you na ikaw ay ma-hate. Di ba sa mga kapatiran dyan? Dati mo naman kinakamayan, ngayon hindi mo na kinakamayan. Dahil lang, may nagsabi sa'yo, dati naman ginagalang mo, dati naman bawat salita niya, ginagalang mo ngayon, ayoko magsalita sa akin to. That's hate. That's manipulation. Amen? And that is so obvious. All spiritual people can see you. Flesh cannot be denied, especially to spiritual eyes. Amen? Lahat ng pagkapuot, hate, selos, away-away, kampi-kampi. Lord, laman yan. Pag nagtanim ka sa puso mo, sabi nila, ako kay Pablo, ako kay Apollos.
mahal ko kayo, tahanan ko to. May karapatan ako magsalita sa church na to. Itigil natin yan. Amen? Because we are one in Christ. Sabi ni Pablo, sino ba ako? Kami ni Apolos, parehong alipin lang. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Ang mahalaga si Kristo. Amen. In this church, I rebuke lahat ng espiritu na to. Pagkakampi-kampi, pag-away-away, pagseselos, pagkapuot, pagkagalit. Paggalit, alam nyo hanggang kailan ang galit? Bago lumubog ang araw. Ito, bago lumubog ang taon, galit ka pa rin. Shake mo yung katabi mo. Shake mo yung katabi mo. Uy. Yung arkansya mo dyan sa puso mo, basagin mo na yan. Bago lumubog ang 2023, tanggalin ang galit. Kasi bakit? Uulitin ko, aanihin mo yan. Walang ibang aani niyan, ikaw pa rin. Ni asawa mo, ni anak mo, walang aani niyan, ikaw pa rin. Amen? Asan ako? At kasakiman. Yung ako. Ako ang magaling. Ako ang tama. Ay, may kasakiman? Kasi sa amin may life group din eh. O, akin yan. Ba't mini-mentor mo yan eh, akin yan? Diba? Bakit ka umatin ng J-group doon? Di ba sa akin ka? Alam ko yan, kasi pastor ako eh naman, no? Oy, hindi po ako doktor, pastor ako. Alam ko yan. Amen? Bakit umating ka doon? Bakit doon ka nakinig? Di ba sa akin ka? Amen? Ba't ka nakaupo dyan sa bangko ko? Bangko ko yan ah. Hello? Ang huling alala ko, ang bumili niyan si Bishop Ramos, di ba? O, ang tatay ko bumili niyan, ha? Okay, kaya pwede kayo maupo kahit saan. Alright. Kasakiman? Tama na yun. Di ba lagi natin sinisigaw, all glory, all honor. Huwag lang drama yun. Ayoko na ng drama. Alam niyo po, 36 years, for 37 years, sabi ko nga kanina, Lord, I am the first daughter, not of Benjamin Ramos only. I'm the first daughter of Jesus the Gospel. Because when we are going from Venezuela to Parañaque, ako lang pong kasama ng tatay at nanay ko. The first song leader, the first teacher of children pa po yung mga kapatid ko, I teach them. The first evangelist with them, I sing in the street. Sabi ko, I'm a daughter of this church. I cannot allow things na I know na meron. And we cannot deny. And I rebuke that in Jesus' name. I don't need any title. I don't need any position. I am the right because I'm your eldest sister. Amen? Anything na pagkakampi-kampi, pagkababahagi, lahat yan laman. Aalis kami sa lugaring ito. I rebuke that in the name of Jesus Christ. We are one. Hindi natin babaguhin yan. We honor God. Sa lahat ng ginagawa natin, maluwalhati ang Diyos. We love people. We don't choose sinong ahag natin. We don't choose sinong ating mamanuhan. We don't choose sinong ating kakausapin. Because we love all people. And especially, we are family. Oh my God. Ang laki-laki. Pagpasok mo yan agad. Lahat ng darating dito, kapatid ko. Lahat ng nanay dito, lahat ng tatay dito, tatay ko, nanay ko. Amen? Inangkin na nga ako ni nanay. Ito yung nakikita niya ko, anak. Tagal na kita hindi nakita. It's true. We are. Pag sinabing we are, hindi, we are. Sanlupalop man tayo ng daigdig, kapatid nyo kami. Amen? You know, there's only one name that we campaign,
Alam niyo ba kami mag-asawa, isa lang kinakampaign namin bukod kay Jesus Christ? Pamilya natin. Alam niyo ba yon? Makikita yung pumunta kayo ng Japan, makikita niyo JTG. Hindi tao, pamilya natin. Si Kristo at ang pamilya natin. Pumunta ka sa UAE, makikita mo JTG. For many years, for 26 years, we are campaigning our family. Saan man kami pumunta, kahit sa United States, kahit saan, we are saying, we are proud of us. Nung dalaga nga po ako patotoo ko lang, maraming nanligaw sa akin na iba ang church. Ano sabi ko? Kahit gusto na ng mami ko, pag pinalitan niya yung pangalan niya na JTG, baka pasagutin ko yan. Kaya nga, lihiti mong JTG ang pinakasalan ko. Hallelujah. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, we are family. Hindi tayo iba. Amen. Walang pagkakampi-kampi. Walang bahagi. Ako Paranaque, ikaw Cebu. Isa lang tayo. Hello? Lahat ng ganyang bagay ay gawa ng laman. At kung nasa puso mo yan ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Once you hear the word, once you know the truth must set you free. Amen? Praise God. And to encourage you, ano naman yung mga gawa ng Espiritu? Okay, tingnan natin. Ito ba'y pinapractice pa natin? At ito ba'y babaunin natin 2024? Sabi doon, you will always reap what you sow. You will always reap. Regardless of ignorance, regardless kung sinasadya, hindi mo sinasadya, maniwala ka, anihin mo yan. Ito naman ang magandang, meron pa pala. Sa 21, kulang yung isip ko ang Bible buo. Pagkainggit, paglalasing, wala na may inggit. Bakit siya nasa posisyon? Ako wala sa posisyon. No? Amen, ba't siya? Ba't ako? No. Paglalasing, yung paglalasing, yung masyado kang alam ba yung mga lasing, wala nang pakialam sa iba yan Suray-suray na yan, di ba? Mga lasing, ibig sabihin, ikaw ay puno ng iyong sarili. Wow. Sabi mo, baka lasing ka kapatid. Sabi ng Bible yan Do not be drunk with the... Anong lasing? Sarili lang. Hibang. Alam niyo mga lasing, ito tamang word doon, nahihibang. They are being consumed. Consumed by wrong elements. Ayan, naku, isulat niyo yan. Yan, tama. When you are drunk, you are consumed by wrong elements. Kaya ano yung epekto? Wala ka nang nakikita. Sarili ka lang. Wala ka na napapansin kasi ikaw ay lasing. Wala ka na nai-enjoy. Nakita mo yung pamilya pag tatay lasing? Wala. Diretso to. Wala nakitang asawang maganda. Wala nakitang mga anak na nag-iintay. Hello! Kahit nagluto pa si Mrs. ng sinigang, it's consumed by wrong elements. Amen? Sarili lang. Kalayawan. Ibig sabihin, ano yan? Sobrang kalayaan. Ang kalayawan, sobrang kalayaan. Yung ako masusunod. Amen? Gagawin ko gusto ko. Darating ako sa oras na gusto ko. Amen. Yan. Kalayawan. At ibang mga katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. For 2023, it's not accident that we are here. Alam niyo po ba, from Japan to Dubai, Japan, may ticket na kami. Kasi doon lang talaga punta namin kasi meron tayong anniversary at meron tayong Jesus Camp. Pero po, dahil po sa importanteng ikakasal na pamilya natin, dinisregard na namin yung ticket namin at pumunta kami dito for 4 days lang.
At siyempre, in respect of our church, hanggang linggo, nandito kami. Pwede naman kami umuwi bukas, kahapon pa di ba? Pero because we respect our home church, we stay. Amen? But now, this is the reason. I warn you. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo yan, i-preach mo, tulungan mo ako mag-preach. Ang gumagawa ng mga ganito ay hindi magkakaroon. Magsalita kayo mga nasa likod sa bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi lang langit yan. Hindi lang church yan. Hindi lang yan organization ng church. Hindi lang yan heaven. Ang ibig sabihin yan, gusto mong maghari, masunod ang Diyos sa'yo talaga? And you're not controlled by the world or controlled by any people. But really, God is the one controlling you. Don't do this. Huwag mong gawin lahat to. Amen? Sa oras na to, empty your heart. Because God cannot pour out anything new when you are filled. Ibuhos. Lahat ng galit, buot, kalayawan, pagkakampi-kampi, pagkagalit, pagkaselos, ibuhos. Magkaroon ka ng bagong puso. Malinis. Pagtapos ibuhos, linisin. Purify my heart. Because no one can see God unless He is pure. Amen? And the works of the Spirit, ito importante. Alam niyo ba, kung meron kayong gagalingan, ito. Works of the Spirit. Or seed of the Spirit. Sabi mo nga, kapatid, dito ka dapat magaling. Doon na tayo sa bunga ng Espiritu, Galatians 5:22. Ang dami sa laman, Siyam lang sa Espiritu. At kaya hindi na pinarami ng Diyos yan para ikaw ay gumaling dyan. Asa na po? Galatians 5:22. Nandiyan pa ba kayo? Palapakan nga natin si Lord. Okay. Pag nasasaktan ka, sigaw ka lang ng aray. Yun lang yun. Aray. Ganun lang. Ouch. O para social, ouch. Pag walang nga social, aray. Thank you, Jesus. Okay. Ang bait ng Diyos. Kung dapat, sabi ng Romans, be excellent on this. And be innocent of evil. Ano yung innocent of evil? Hindi mo alam yun. Ayaw mong gawin yun. Hindi ka ganun. Amen? Lahat ng kanina, dapat hindi ka dun magaling. Hindi ka magaling magmarites. Hello? Hindi ka magaling makasakit. Hindi ka magaling sa bahagi. Hindi ka magaling sa kampi-kampi. Dapat innocent ka dyan. Ano yun? Parang sabi sa akin, Pastora, binlock mo, in-unfriend mo po ako, nasa Amerika ako. Pastora, kung galit ka sa akin, sabihin mo sa akin, ba't naman in-unfriend mo ako? Napakasimple sagot ko. Hindi nga ako marunong mag-accept, mag-unfriend pa. Totoo, hindi ako marunong eh. Nag-accept lang yan, mga anak ko, asawa ko, hindi ako marunong mag-block. Pastora, bakit nag-left the group ka? Sabi ko, paano ba yung left the group? Totoo yan. Sabi ni Ate B sa akin, hindi, nag-left the group ka. Talaga, tinong ko nga. Ay, oo nga. Paano ko na-left the group? Hindi ko alam pa paano. I don't know how to do that. You be innocent of evil. Yung konting tampo lang, left the group na. Left the group ng mga nanay, tatay, leadership. Left the group. Pero ganito yan. Baka na may mga biktima dyan. Parang ako biktima ng left the group. Nakasulat talaga doon, left the group. Sabi ko, pakibalik. Ito pa, hindi ako marunong magbalik. Ang sabi ko pa, Pastor Rabi, pakibalik mo nga ako. Be innocent of evil.
to. Linisin. Be excellent on this. What is this? What are the bunga? Yun na yung bunga. From the seed yan. Grabe to. From the seed. Then this is the fruit. Amen? Ano yon? Sabay-sabay sabihin. 1, 2, 3, number 1. Pag-ibig. Ang bunga, galing sa seed, galing sa tinanim mo. Ang fruit of the Spirit is pag-ibig. Woo! Ang saya, Pasko na. Amen? Kanina nag-a-announce na tayo ng mga Christmas gift. Suggest ko lang, may ginagawa kaming kultura sa Japan at sa Dubai. Suggest ko lang, pwede yung hindi gawin. Bago po kami nagre-regalo sa mga tao, nireregaluhan namin ang church. Kinento ko yan sa kanila eh. Sabi ko, ang lahat ng miyembro, every first Sunday, nagkakaroon may Christmas gift to the church. Dala yung mga tao ng tissue, walis, sabon, kape, panghugas ng pinggan, basahan, electric fan, pwede ring aircon. Ayan. Pangat. Pag wala ka maisip, pera na lang, di ba? Kasi mas alam nila. That's true. So, sabi ko, narinig ko nag-a-announce ng gift, and I remember, kasi first Sunday wala kami doon. Nag-first gift ako, kami mag-asawa, sa Dubai. So, binago namin yung mga kortina ng church. At nag-gift na rin kami sa inyo. Naglagay na rin kami ng Christmas decor. You know, before we give to others, let's give to the church. Kung ano may nakikita nyo dyan, sabon, ano pa ba? Sabi ko kanina, panlinis. Tama? Regaluhan mo, this is for the church. O mga bata, turuan mo sila magdala ng tissue. No? Hati-hatiin mo yung 12 sa 12 anak mo. Aha. Amen ba? I love my church. Merry Christmas. Well, hindi na kailangan ng utos doon. If you can do that, then do it. Alright? Pag-ibig, kagalakan. What are the fruit? What are the seed? Joy. Magtanim ng joy para umani ng? Ano dapat iniisip? Puro kasiyahan ito. Puro magaganda lang para umani ka ng saya. Amen? Kapayapaan. Anything na magkakaroon ng peace. Kaya tigilan na ang mga marites at marisol. Kasi it produce war. Sabi mo nga, it produce war. Alam mo, sabi ni ganito, ganun ka daw. Siyempre, yung isa magsisigrab. Diba? Magre-react. Bla, 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 bla. Makakarating sa kabila. Sabi daw, ganito. Ano mangyayari? Mag-aaway. Hindi sa Diyos yan. Sip your mouth. Alam niyo, minsan ng mga tao, pag nagsalita sa inyo, nagko-confine lang ng heart nila, ng bigat ng dibdib nila. Tapos ikaw, yung trust nila sa'yo, kung kailang vulnerable sila, kung kailang mahina sila, kung kailang nagsasabi sila ng damdamin nila sa'yo because they thought you are a family, bigla mong, alam mo? Eto, totoo to ha. Wala tong kasinungalingan ha. Totoong totoo. Sinabi talaga. Siyempre, masama loob niya. Magkakapatid tayo. Minsan sabi mo sa katabi mo, minsan hindi kita trip. Minsan hindi talaga kita gusto. Minsan talaga may pagdaramdam ako sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nagsabi ako sa'yo. Ay sasabihin mo sa kanya. Bahagi ang away-away yan eh. At ano sasabihin mo? Talaga namang sinabi mo, di ba? Di ba? Sinabi mo? Alam niyo po, wag na kayong magpastor pag hindi kayo marunong mag-sealed ng bibig niyo. Wala kayong karapatang humawak ng tao pag hindi kayo marunong mag-sealed ng bibig at ang gusto niyo manakit. Because but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Wala tayong ibang trabaho, kundi
magpalaganap ng katinuan. Pangalawa, mabuting balita ng kapayapaan. At ano pa? Kagalakan. Dapat pag narinig kita, masayahan ako. Dapat pag bumulong ka sa akin, ngingiti ako. Hindi yung pag ganyan ang mukha ko habang nakikinig ako. Dapat pa nakinig ako sa'yo. Talaga? Oo. Yan ang sa Diyos. Amen? Kaya totoo pa. Because nothing can beat love. Amen? Si Jesus Christ. Oh my God. Nothing can beat love. Si Kristo ba? Bulag ba siya nung binabastos natin siya? Nung sinasabi natin hindi totoo yan si Jesus? Nung gumagawa tayo ng mga kahalayan sa sulok? Nung nagmumura tayo? Bulag ba ang Diyos? Hindi siya bulag. Kita niyang truth na hindi natin siya gusto. Romans chapter 8. Walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Pero ang ginawa niya, bababa ako. Mamahalin ko sila. Mamamatay ako para sa kanila. Luluhod ako. Hihiga ako. Mapupunta ako sa tomb because I love them. And no one and nothing can beat that love. Amen? And if you are a son and a daughter of God, do this. Do this. It's the only way. It's the only way. Mahal niyo si Jesus, di ba? Mahal niyo si Lord. At sabi niya, if you love me, you love others. If you love me, you love others. Isa lang pong importante, maging tama ka sa Diyos. Be right with God. Pero may kasunod dyan. And if you're right with God, you're right with me. Sabi ni Bishop Ramos yan, kung ayos ka sa Diyos, ayos ka sana sa akin. Ulitin mo sa katabi mo yan. So, sa mga nasa likod dyan, kung ayos ka talaga sa Diyos, ayos ka sana sa akin. If you're right with God, you should be right with me. Do you remember, Daddy? This is how he preached. Kung tamang relasyon mo sa Diyos, tama ang relasyon mo sa iyong kapwa. Amen? Kapayapaan, katsagaan, kahit anong kulit. Pag-ibig pa rin. Tsaga ka pa rin. Sino bang hindi nasasaktan sa pamilyang ito? Sa JTG na to? Ha? Meron bang wala? Lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo, nasaktan mo rin ako minsan. Sige. O mga tatay sa likod, mga mama. Kahit asawa mo yung katabi mo. Alam mo, minsan nasaktan mo rin ako. Sabi nung isa ako, madalas. Sabihin mo nga naman, okay, sagutin mo na. Pagtsatsagaan kita. Woo! Pagtsatsagaan kita. Woo! Kaya nga tayo tumagal. Ba't tumagal ang JTG? Dahil matyaga tayo sa kahinaan nating lahat. Kabaitan! Maging mabait ka. Alam niyo ba yung mabait? Hindi yan lang salita, ginagawa ng aksyon yan. Okay, mga kabataan. Lahat ng matanda rito, tuloy pa rin ba yung mano? Tuloy pa rin ang mano. Ayan, praise God. Tuloy pa rin ba yung hug? Tuloy pa rin. Maging mabait ka at hindi kunwari do it because it is. Because you love. Because mabait ka talaga. And katapatan. Katapatan, hindi ibig sabihin nun, ito totoo. No, katapatan, I'm gonna be faithful to my brothers, to my sister. I'm gonna remain what is right and what is good. I'm gonna be faithful. Hindi ako magiging traitor. Alam niyo pa sa huling panahon? Sa huling panahon, sabi, brothers will betray their brothers.
Kanina sinabi ko yan eh. Kahapon nag-uusap kami magkakapatid. Sama na si Pastor Glenn. Kwentuhan kami, nagpe-fellowship kami. Sabi namin magkapatid, you know what, in the last days, you will betray one another. Kahit kapatid mo. Hindi naman sa libutan na bibetray mo eh, kapatid mo. Paano? Sabi ko nga kanina, nag-pour out lang ng damdamin, kwinento mo na. Nakarating na. Pero alam niyo ba, dapat mag-ingat ka talaga sa bibig mo. Dahil may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Amen ba? Sasabihin mo, mabait. Tingnan mo kung mukhang mabait yan. Kabutihan at katapatan. Siyam na yan? Meron pa ba kasunod yan? Sabay-sabay sabihin, next. Yung mga nasa likod. Kahinahunan. Ang ibig sabihin ng kahinahunan, huwag agad. Magagalit. Huwag agad magre-react. Huwag agad magre-react. Huwag agad, hinahon lang. Teka lang, dahan-dahan lang. Hello! Huwag muna. Ganun ba? Isulat mo. Nasusulat. Hindi pwedeng ganun. Dahan-dahan lang. Teka lang. Amen? Hindi ako atin bukas. Nasaktan ako ngayon. Bukas din, hindi ako atin. No. Hinahon ka lang. Amen? Dahan lang. Di ka na agad. Dahil pagkita ko sa'yo nakasimangot ka, dahan-dahan lang. Kasama lang pala yung kanyang may sikmura. Diba? May nainom lang palang tubig na hindi maganda. Dahan-dahan lang. Amen? At pagpipigil sa sarili. Bakit last to? Kasi lahat ng yan magagawa mo when you learn how to control yourself. Amen? Pigilin mo lahat ng laman. Ano yung sarili? Alam niyo ba ito? Ito sarili, ito yung laman. Kaya mo itong pigilin. Kasi sino bang hindi nasasaktan? Sino bang hindi naiinip? Sino bang hindi pipiling niya, api siya? Lahat tayo yon. Sabi mo, lahat tayo yon. Walang iisang api. Wala. Hindi totoo yon. Patay na si Fernando po Jr. Di ba ako laban sa lahat? Yung api, no? Lahat tayo nasasaktan. But we have to control our flesh. Amen? At pag natutunan mo yan, yan ang bunga, buto ng espiritu na dapat mong tinatanim. Sabi mo, magtanim ka nito. Maya-maya. Araw-araw. And this is my last verse. Galatians, balik tayo sa Galatians chapter 5. My last verse is Galatians chapter 6 pala, verse 9 to 10. 9 na. Galatians 6, verse 9 to 10. Tingnan niyo magkakasama to sa text. Yung pagtatanim. Nakita niyo, magkakasama ang pagtatanim sa bunga ng Espiritu. Hello! Huwag kang malito, mag-isang context yan. Pagtatanim, hindi nadadaya ang Diyos. Ito ang tinataniman at ang bunga. And then sabi diyan, let us not grow weary of doing good. Huwag kang mapagod. Okay, tapikin. Tayong lahat, tayo, tapikin ang katabi. Sabihin mo, huwag kang mapagod. Huwag kang magsawa. Huwag kang, may word na, mapagod, ganito yan eh. Bagong term ng mapagod. Ayoko muna. Bagong term. Bagong term ng mapagod. Tahimik muna ako. Pagod na muna ako. Ayoko muna. Yan yun. Yan yun. Sabi doon,
Wag. Sabi mo sa katabi mo, wag. Wag. There is no other law apart from this. The Bible is given so that even the ordinary person can understand. Hindi mo kailangan ng ibang taong magpaliwanag sa'yo nito. Hindi mo naiintindihan yan. No, I rebuke you in Jesus' name. Because I have the Spirit of God. I can understand this because I'm born of this. Always remember that. I can understand this because this is my food. I can understand this because I'm born of the Word. Let us not grow weary in doing good. Don't stop planting good seed. Don't stop. Huwag kang mapagod. Magtanim ng mabuti. Huwag kang manahimik sa sulok. At sabi mo, pahinga muna ako. No. No. Never stop doing what is right in the eyes of God. For there is a promise. There is a promise. For in due season, I feel the presence of God. For in due season, okay lang yan. Sapagkat may tamang panahon ng pag-ani. You will reap if you do not give up. Pwede kasi mabulok ang buto. I don't care kung gaano kaganda ang intention mong itatanim mo yan. I don't care, one day gagawin ko to. One day, teka lang, no! It will remain seed unless you sow it. And ano? Whatever you reap, whatever you sow, there is a time of reaping. Huwag ka magsawang mahalin ang asawa mo, anak mo, ang church mo. Huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Huwag kang magsawa, kumamay, umakap, magmano, magbigay. Huwag. Do not stop. Because there is a time to reap. Nakahanda na ang aanihin mo. Because the one that said this is faithful. The one that promised this is faithful. Woo! Hallelujah. Keep on smiling. Keep on reaching. Hindi ka naiintindihan? Unawain mo siya. Amen? Hindi ka niya binigyan? Bigyan mo. Hindi ka kinamayan? Kamayan mo. Hindi ka kinakausap, puntahan mo, kausapin mo. Pamilya, sama na to hanggang pamilya. Yung tatay, nagtatampo. Yung anak, nagtatampo. Lutuan mo ng favorite niyang food. Huwag mong isipin, nanay ako. Puro tuyo lang muna yan. Hanggat hindi yan, bumababa. That's not it. Do what is good. Para maisip niya one day, maglagay ang Diyos sa kanyang kaisipan. At panahon mo na para umani. Ang bait ng nanay ko. Regardless kung gaano ka kakulit. Ang bait ng tatay ko. Regardless kung gaano ka kakulit. And then one day, sabi niya, Nay, Tay, ako naman. Hello! Ganon din sa church. Ganon din sa mga leaders. Ganon din sa lahat ng members. Before we face 2024. Remember this. Binababalaan ko ang lahat. 2024 na po. Malapit na dumating si Jesus. Kung gusto mong pagharian ka ng Diyos, tanggalin mo lahat ng marumi
maling kaisipan, pagkakampi-kampi, bahabahagi, masamang pagsasalita, tanggalin. At maging malinis ka para mag-pour out ang Diyos sa'yo ng bago. Sapagkat hindi maglalagay ang Diyos sa sinumang marumi ang lalagyan. Amen? And if you're right with God, then you are right with me. Kung ayos ka sa Diyos, ayos ka dapat sa akin. Kung ayos ako sa Diyos, dapat ayos ako sa iyo. Amen ba? So let us start to pour out what is wrong. Lahat po ng tinanim ng kaaway sa atin, pikit po tayong lahat. Siyasatin natin, tignan natin yung ating lupa. Tignan natin ang ating puso. Tignan natin ang ating isip. Ano ba yung mga tinanim mo dyan? Ano ba yung mga tinanim na kaaway dyan? Na marumi, mali, violence,